Hello, magandang umaga po. Ngayong umaga ng linggo. So mga kapatiran po natin dyan na nandyan, patuloy po na samahan niyo ako sa umagang ito upang sama-sama po nating pagbulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon. Okay, so dyan lang po kayo at ako po dito ay magpapatuloy na magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Okay, so bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat o God sa umagang ito. Salamat Panginoon sa buong linggo, sa buong gabi, na pag-iingat niyo sa amin, pagbigay niyo ng masarap na tulog, na masarap na pagpahinga. O Panginoon, salamat na ginising mo kami ngayong umaga na ito, na buhay. Makita namin, Panginoon, ang kagandahan ng mundo na iyong ginawa. Panginoon, ihanda mo ang puso, ang espiritu ng bawat isa upang maintindihan po ang iyong mga salita sa umagang ito. I-bless mo pong bawat isa at ito pong ang iyong pong servant to God. Lord, patuloy mo Panginoon i-anoint habang ibabahagi po ang iyong mga salita. Ito pong lahat ang dalangin ko sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so kamusta naman po? Kamusta naman po ang bawat isa? Sa buong linggo po, no, buong weekend ng ating pong buhay, ang ating pong mga ginagawa. So sa umaga po ito ay sa Psalm chapter 43 verse 5. Ang ating pong tema ngayon, sabi nga dito, beat discouragement. Paano ba natin mapagtagumpayan yung mga discouragement o yung minsan wala tayong gana, nadi-discourage po tayo. Paano po natin ito mapagtagumpayan? Paano po natin ito mapalayas sa ating pong buhay? So, in Psalm chapter 43 verse 5 sabi, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the help of my countenance and my God. So, meron po ako mga ilang points po na ibahagi sa inyo sa araw na ito. Ang una po dito, how to beat discouragement. Ang una po, believe the promise of God, the promises of God. So in 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature. Okay, so when discouragement strikes, marami po mga Kristiyano that are tempted to doubt God's promises. Kapag dumadating na po sa buhay natin ang mga discouragement na ito, maraming Kristiyano, marami pong mananampalataya na parang pinagdudahan na ang mga pangako ng Diyos. So, ang iba ay maaring iniisip nila na ito ay nasulat lamang para sa iba at hindi sa kanilang mga sarili. Ito, nasulat lang to para sa iba at hindi ito para sa akin. So, tingnan po natin mga kapatid, no? God's word assures us that the promises were written for our learning. Ipinangako ng Diyos sa kanyang mga salita, na ipinagsigurado niya sa atin na ang mga pangakong ito ay isinulat ito para tayo ay matututo, para sa ating learning, no? Matuto tayo. So, sa pamagitan ng ating pagtitiyaga at ang comfort ng salita ng Diyos sa atin, ay dito magkakaroon tayo ng pag-asa. No? In Romans chapter 15 verse 4, nasasaad po yan dyan. Kaya nga sabi dito, beat discouragement by believing God's promises. So, palayasin natin, mapagtagumpayan natin ang mga discouragement na ito sa pamagitan ng paniniwala sa mga pangako ng Diyos. So, kailangan lamang ng mga pangako ng Diyos na ito ay ating basahin. No? Babasahin natin ito at pag natapos na nating nabasa, babasahin natin uli and appropriate them for ourselves. Amen! Hallelujah! So, yan na po, no? Ang una, believe the promises of God. At ang pangalawa, in Hebrews chapter 13 verses 5 to 6, no? I will never leave thee nor forsake thee. The Lord is my helper. O di po ba? So, ang pangalawa po, expect the presence of God. Expect the presence of God. So, when discouraged, pag nandun na po yung wala ka ng gana, na discouraged ka na, parang nanlulupaypay na, some Christians do not feel
His presence and tempted to doubt God and their salvation. So ito na pong malungkot, no? Nang iba naman po, habang pag dumadating po mga discouragement sa buhay, ito pong iba ay, ang mga Kristiyanong ito ay nararamdaman na wala doon ang presensya ng Diyos. Hindi nila nararamdaman ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. At natutokso po upang paghinalaan o pagdudahan ang kanilang kaligtasan. O they doubt their salvation. So, few, if any, Christian feel God's presence at all times, no? Bihira, o kaya na ang mga Kristiyano, tayo po, kaya nararamdaman ba natin ang presensya ng Diyos sa bawat oras? But we must depend on our faith, not feelings. Amen? We must defend our faith, not feelings. Hindi po sa nararamdaman, kundi sa atin pong pananampalataya. So to win discouragement, we must expect God's presence. We must expect God's presence and rely on His promises. O para po, nais po nating maramdaman ang presensya ng Diyos. Tayo po ay mag-rely o magtiwala po sa kanyang mga pangako. Ano ba ang sabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 28 verse 20? Lo, I am with you always, even unto the end of the road. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakasimple lang po mga kapatid. At ang pangatlo na nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito, accept the peace of God. Accept the peace of God. In Philippians chapter 4, verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Hallelujah. No? Many Christians fail to accept the peace of God. Ito pong peace, ito pong kaayusan ng kaisipan. Ito pong peace na ibinigay po ng Diyos, binigay po ng Diyos, ito po in-offer po ng Diyos sa marami sa ating mga Kristiyano. Subalit, marami pong Kristiyano that they fail to accept the peace of God that God offers. So, bakit? Because they persistently hold to their negative and distressed attitudes. Kasi pinipilit po natin Nandyan po ang pangako ng Diyos na ino-offer po, binibigay po sa atin. Kaya nga lang po, pinipilit po natin yung ating sarili, yung ating sariling kakayanan, yung pong ating kagustuhan, at doon po nagpapatuloy tayong hinahawakan natin yung mga negatibo sa ating buhay, yung mga negative and distressed attitudes. Yung pong mga negatibo, yung pong mga problema, yan pong attitudes natin, yan pong ating ugali. Na even though nandyan po, ino-offer ng Diyos. Ino-offer po ng Diyos sa atin yung peace na yan. And through deliberate action, negatives must be replaced with positives. So kung tayo po'y manalig sa Kanya, yan po mga negatibong mga damdamin, mga negatibong po mga ugali po natin, ay mapapalitan po yan ng positibo sa ating buhay. Okay, amen. At dito, maumpisan po natin makita yung mga magagandang bagay sa ating buhay. Not the bad. Ang makita po natin, look for the good things in life, not the bad. Tingnan po natin yung mga mabuti, yung mga buti po sa ating buhay. Hindi po tayo nakatuon o lagi nakatingin o lagi natin iniisip yung mga hindi mabuti. Yung mga hindi po maganda na nangyari. So ganun po kasi, lagi po tayo, nais po natin na doon tayo mananatili. Hindi tayo nakaka-move on. Kaya yung promise po ni God na peace ay hindi po natin nakukuha. At ano po ba ang sinasabi ng John chapter 14 verse 27? Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give unto you." Ito po ang pangako ng ating Panginoon, "Peace I leave with you, my peace I give unto you." Kaya beat discouragement by simply accepting His peace. Amen. So we have to beat discouragement sa simple lamang tanggapin po natin ang peace. Ang peace po na
katiwasayan na kung saan ipinangako at ibinigay po ng Diyos sa atin. Ito po yung peace na yung yung hindi ka, kahit ano pang mangyari, ay meron kang sa puso mo, may pananalig ka, hindi ka nangangamba, o ikaw ay meron kang kaayusan ng kaisipan at ng espiritu. Ito po yung pangako na ibibigay ng ating Panginoon sa atin. At ang pang-apat, sabi dito, triumph with praise to God. In Psalms chapter 43 verse 5, hope in God, for I shall yet praise Him. Amen. So, most of us fail to praise the Lord as we should. So, karamihan po sa atin ay nagkulang po tayo ng pagpupuri sa Panginoon, na ito po sana dapat ang ating ginagawa ay ang purihin ang ating Panginoon. We fail to praise the Lord as we should. So, when discouragement strikes, pag dumating na po itong mga discouragement, we mock in self-pity and despair. Kaya pag dumating na po itong discouragement, ito na po, magkakaroon po tayo ng self-pity. Ito na po, malulungkot po tayo at nagkakaroon po tayo ng awa sa ating sarili. Bakit mga kapatid? Bakit kailangan ang pagpupuri? Because praise enables us to win over discouragement. Amen! Sa pamagitan po ng ating pagpupuri sa Kanya, sa ating Diyos, ito po ang isang paraan na we have to win, mapagtagumpayan po natin ang mga discouragement na dumadating. So, the more we praise Him, the greater victory we enjoy. Amen. Hallelujah. So, triumph by praising God. Hallelujah. At ano ba ang sinabi ni Salmista nga David? Ang Salmista nga David in Psalms chapter 71 verse 14, ang sabi niya, the psalmist said, but I will hope continually and will yet praise the more and more. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon. Kaya dumadating man ang mga discouragement sa ating buhay, ito allow na po natin ating gagawin. Una, we have to believe the promises of God. Paniwalaan po natin ang mga pangako ng Diyos. At ang pangalawa, expect the presence of God. Nandyan po ang kanyang presensya na nais po natin na laging mararamdaman ang presensya na yan. At ang pangatlo, accept the peace of God. God offers us that peace. So wag po natin ipilit ang ating sarili. Tanggapin po natin yung peace na ino-offer ng Diyos sa atin. At ang pang-apat is triumph with praise to God. So sa pamagitan ng pagpupuri, kahit problematic ka, kahit ano pang nangyari, kahit na malungkot ka, so balit sa pamagitan ng pagpuri sa Panginoon, matutunan natin ang pumuri sa Kanya, purihin natin siya. Ito ang isa pang paraan na to win, we have to win over discouragement. The more we praise Him, the greater victory we enjoy. So, triumph by praising God. Hallelujah! Amen po! Praise God! Kaya, kagaya kay Salmista na David, patuloy po tayong pumuri. Ang sabi nga niya, to praise Thee more and more. Patuloy po na purihin natin siya. So, maaring sabihin natin sa mga crisis na dumating sa ating buhay, sa pang-araw-araw na mga problema na dumadating sa ating buhay, marami pong mga discouragement, marami pong karamdaman, lalo na itong nangyari sa ating bansa ngayon. So, paano po natin mabit ang mga discouragement na ito? Paano po? So ito po yung mga points na ito mga kapatid na alalahanin po natin na makakatulong sa atin, mapalago ang ating spiritual, ang ating espiritu, na we have to beat that discouragement at we can triumph by praising God. Hallelujah. Na kahit sa kalagitnaan ng crisis, sa kalagitnaan ng mga problema na ito, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. But we will hope and continually and will yet praise the more and more. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon,
Maraming salamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin. Na patuloy mo kaming tinuturuan, O God, na kahit anong mangyari sa mga problema na dumadating sa aming mga buhay, Panginoon, matutunan namin ang purihin ka. Ikaw pa rin ang aming itataas at purihin. Panginoon, patuloy kong dalangin sa iyo, Lord, ang mga kapatiran na yan, na nasa kanilang mga tahanan. Yung kapatid na yan na nasa kabilang screen. Panginoon, nakikita mo ang kanyang mga pinagdadaanan. Nakita mo, Panginoon, ang mga discouragement na dumating sa kanyang buhay, sa kanilang pamilya. Panginoon, sa umagang ito, itinataas ko sa iyo ang kapatid na yan. Kilala mo siya. Panginoon, ikaw magbigay ng kagalakan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magparamdam ng iyong pag-ibig. Panginoon, ang iyong pagkalinga, ang iyong pong concern sa kapatid na yan, in Jesus' mighty name. O mga kapatid na ngailangan ng salvation ngayon, O God, Lord, ngayon din, Panginoon, hipuin mo ang kapatid na yan na makilala kang lubusan, na tanggapin ka na ikaw ang Diyos sa kanyang buhay. At Lord, maranasan niya, Panginoon, ang magiging masaya, maranasan niya na ikaw ang Diyos, Panginoon, na kumakalinga sa kanya, at ikaw ang Diyos ang siyang magliligtas sa kanya. We give all the glory to you. Mga kapatiran na nandyan po sa tahanan, Lord, ang mga members po ng kongregasyon na ito, O God, na patuloy, Panginoon, na nauhaw sa iyong mga salita. Lord, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Hipuin mo yung banal na kamay, ang mga puso't kaisipan nila sa umagang ito, O God. Ikaw ang bigay, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, na magturo sa kanila na purihin ka lamang at purihin anumang mga discouragement, Panginoon, na dumadating sa kanilang mabuhay ay mapagtagumpayan dahil ikaw ang aming Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na mabuti, at ikaw ang Diyos na patuloy na tumitingin sa amin, O God. O, ibigay mo, Panginoon, O God, ang kagalakan, siksik, liglig at kagalakan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, i-bless mo po ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na iyong mga salita. We give all the glory to you, Father. Lord, patuloy mo ibigay sa mga puso ng mga taong ito, God, mga kapatiran. Lord, ang kanila pong pagnanasa, Panginoon, mapakinggan ng iyong mga salita. O God, na patuloy, Lord, na matapos na ang mga problema na ito, Panginoon, sa bansa namin, at nang makabalik, Panginoon, sa regular ang lahat. At Panginoon, mapatuloy ka namin, O God, na mapagserbihan at mapuri. In Jesus' mighty name, this all we pray, O God. Hallelujah. Amen. Praise God. So muli po, maraming salamat at magandang pong araw sa bawat isa, at maraming salamat na kahit na nandyan kayo sa inyong mga tahanan ay walang hadlang, patuloy kayong mabibless, patuloy niyo mapakinggan ang salita ng Panginoon. Nandito po ako na inyo pong pastor na patuloy po na magbabahagi sa inyo ng mga salita. So muli, maraming salamat. God bless po. Patuloy lamang tayo sa ating mga gawain. Pag-iingat. Ingat po. God bless. Love you po lahat-lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.